Nakita po natin no, na ginagawa ng Ginebra, and they are running no, from defense to offense. So how can you stop that no? Nakita natin talaga Yan, so welcome back dito no sa Day Enrica YouTube channel at Doy TV Sports. At well, opo muna nagpapasalamat sa mga bagong subscribers at sa mga subscribers no, na patuloy na nanonood, at sa mga hindi pa po, like and subscribe na lang po. Okay, so mabilisan lamang po ang topic natin. Game 4 na po no, dyan sa Barangay Ginebra at ng San Miguel no, Game 4. So ano po yung ating inaasahan dito no? Ang mga dapat gawin, of course, ng both teams, and particular ng Barangay Ginebra no. Kailangan pa ba nating itanong yan dito no? Ang sa akin, napag-uusapan lamang po no. Kasi nga what do we expect? Yung continuous onslaught no ng plays and diskarte nito ni Coach Tim Cone in both ends no, defense and offense. Dahil nakita naman po natin no, tinalakay po natin sa nakaraang content yung defense at offense po na ginagawa ng Barangay Ginebra no. So yan din yung kumbaga yung pag dito template of what we're gonna be expecting no for this upcoming Game 4. At yung counter na San Miguel, pinag-usapan po natin sa nakaraang content no, kung ano yung mga posible nilang diskarte no, yung mga lapses nila in their previous games. Dahil dapat nga po, sabi nga po ng mga fans 3-0 ito. Well, yun naman talaga dapat no. Nagkataon lang na hindi na rebound sa last key sequence kasi na-overcome naman natin yung shooting ni Terence Romeo Yun na nga lang sa last quarter nga nahawakan ni Perez yung bola at naitira pa ng 3 points po ba yan or 4 points, kaya lumabang sila, di ba? At doon tayo natalo. Pero kung na-rebound sana yun, which is nakita naman po natin sa Game 3 na talagang they doing everything, or they done everything no. They done a very good job when it comes to securing the defensive rebound no. Kasi nga po kapag nahawakan niya ng kalaban 3 points no, so that's a great opportunity for them, a second chance points ika nga no. Pero yan na po yung bagay na nakita natin na nag-improve na po ang Ginebra. So yan po yung mga ine-expect po natin po. At of course pagdating naman po sa opensa no, magpapatuloy pa rin po yung kanilang sinasabi nating may kanya-kanya silang role, at yung place kung saan po may problema rito sa kaliwa, hindi sila makapag-orchestrate no, pwede nilang gawin sa gitna, pwede rin nilang gawin sa another side no, yung kanilang play. At hindi lang po basta ito play, triangle pa nga di ba, pero gumagalaw po ang lahat no, lalo na yung pagiging proactive po ni Japet Aguilar. Yan po yung pagkakaiba nila Junmar Fajardo no. Si Junmar Fajardo stationary, maglo-low post, kaso po basang-basa na po talaga yon no, or mag-high low siya, pwede siya tumira sa labas, pero basang-basa na rin po yon no, yung mga ganong klase ng play. So kay Coach Tim Cone po siguro dahil sa exposure niya no, sa kalaro sa iba't ibang liga po, katulad ng FIBA, nakita niya yung discard rin ng other coaches. At nung nakalaban nila Meralco is napakagandang discard din. So nakita po natin no, na ginagawa ng Ginebra, and they are running no, from defense to offense. So how can you stop that no? Nakita natin talaga napaka-consistent. Justin Brownlee, Thompson talaga pagdating sa rebound, di ba? At pag sa laksak, ganun din itong si Stephen Holt no. So yan po yung mga inaabangan at inaasahan po natin dito sa bakbakan po ng Ginebra at ng anong team to? San Miguel Beermen. Kasi naglo-looking forward na kagad ako sa finals. Asartalo na naman dyan ng mga tropang Beermen. Well, wag po kayo maasar no. Usapan lamang naman ito no. At di ko naman sinasabi lang na Barangay Ginebra channel no, dahil welcome pa rin kayo no.
Pero mostly po talaga, magiging komento natin is pabor sa Ginebra. Kaya nga po iba naliligaw, kala nila kasi, well, this is a sports channel, no? Yun na nga lang po kasi talaga, pagka Ginebra po ang topic, pasensyahan na lang po talaga. Yan po yung mga hindi po pwede maging balanse basta Ginebra ang pinag-uusapan, no? Yan po yung kaibahan namin sa ibang mga vlogger at ibang mga fake news peddlers dyan, no? Na makakapal ang mga pagmumuka, ha? Ngayon, ano na naman ang trip nila? Ano na naman ang pinagsasabi nila, no? Rosario, na ano... Buwisit, ano? Kaya nga po, wag na kayong manonood ng mga ganyang klase ng content. Yung mga walang muka na puro lang naman angas magsalita. Wala naman pong kakwenta-kwenta, no? Walang kakwenta-kwenta, no? Puro lang angas. Bandang huli, alaman ng content nila. Kung sakaling makuha nila si Rosario, kagaguhan, di ba? So, nag-aksaya lang kayo ng oras. Kung puro salita lang pala gusto nyo, dito na lang kayo. At least hindi ko kayo niloloko. At least hindi ko kayo binifake news, no? Dahil yun lang naman, spekulasyon lang ng palang kalabasan ng video, di sa akin na lang kayo manood. Yun na, kung hater ka, sorry. No, talagang tatamaan at tatamaan talaga. So, mabilisan lamang po, no? Nakalimutan kong ihanda. Magbabasa po ako ng ilan sa mga comments. Siyempre, ang lagay, nanood kayo, tapos hindi nyo nag-comment kayo, hindi mababasa yung comment. Pwede ba naman yun? Hindi po pwede dito yun. Dapat basahin natin ang mga komento nyo, no? So, yun, mabilisan po sa latest content po natin, no? I-grab po natin yung ilang mga komento, no? Ayan, so... Si Robert Kayabyab, sa coach yan. Iba diskarte ni Coach Tim Cone, sabi niya, no? Then, of course, si Tita Mel, no? Tita Mel Conde. Ang sabi niya po dito, good luck sa Game 4. NSD, always ingat kayo ng buong pamilya. Well, maraming salamat po, Mang Mel ng Norway, no? Maraming salamat. Kay Joel Encinas, no? Outcoach sila ni CDC, saka wala silang pantapat kay JB. Sayang din si Teng, no? Anak ng Teteng, sayang talaga, no? Napaka-hassle niyan, di ba? Sa last game, tumitikada pa ng 4 points yan. So, yun na nga po, no? Possible nga talagang outcoach talaga sila. Dahil yung mga gantong klase ng player, sa bagay, wala ka. Lahat kasi sila dun shooter. Yan po yung hirap. Pagka binuburo mo lahat ng player, kukunin mo lahat ng player. Buti, magtayo na lang ulit ang SMC ng another team, no? Para po mabigyan ng pagkakataon yung mga ganyang player. Hindi yung ginagawa lang po spare parts, no? Mahirap po yan. Mahina po ang coach ng San Miguel. Pagpalitin mo yun ng coach, yan, di manana. Yun nga po sinasabi natin, no? Joseph Moreno. Ayaw po kasi nila maniwala sa sinasabi ko na powerhouse po ang San Miguel. Pero yun mo, ang sentro mo, kaya niyang gibain mga NBA players. Nakita niyo sa FIBA, di ba? Hindi siya mapantayan doon. Di ba? Tapos siya nga po yung parang Embiid ng PBA, di ba? O tapos, meron silang mga point guards tulad nga niya ni Teng, no, tulad nga niya ni Romeo, di ba? Doble-doble po talaga sila. So how can you not tell them or hindi mo sila pagsasabihan sila yung powerhouse? Lahat ng nako po, kompleto sila di ba? Sa sentro may Tautua, may Manuel. So paano mo hindi sasabihin yan? Ang Ginebra, sino sentro nila? Si Ong, si Go. 'Di ba? Tapos si Adamos parang si Banjo Calpito, 'di ba? Banjo Calpito mas malakas pa nga si Calpito ata doon, 'di ba? So, yun Chevron TV. Ay, kay Sir Lawrence muna. Hello, good day po. Defense is the key. Totoo nga po yun, no? Sinasabi nga, defense to offense. Kaya natalo sa Game 3 ang SMB dahil sa coach, kulang sa diskarte. So, yun din po yung akala dito ng Chevron TV. No? From ano po ito? At si Eds Dolor, no? Wala po sa lakas ng lineup ang basehan para manalo sa larong basketball. Para manalo ay kailangan mag-focus sa game at depensa at opensa. Well, tama naman po yan, no? Pero di po pwede yun dahil kung wala kang consistent player, bali wala naman po yung depensa mo. Paano ka naman i-score kung wala ka naman pong scorer? Di po ba? Yun lang naman. That's all I can say, di ba? Dahil sino po ba ang defensive team na
na nag-champion. So, nasaksiyan ko yun, yung Detroit Pistons. Kaso, defensive team sila, but may mga scorer din doon. Sila Rip Hamilton, sila Rashid Wallace, di ba? So, balance po talaga dapat. Offense and defense, di po ba? BGCM forever, come what may, sabi niya din po, no? At si Ramil Gonzaga, no? Good morning, no? Okay, diskarte, basta Hinebra tayo. So, yun po. Ilan sa mga babasahin po natin yung continuation, no? Sa mga susunod pa pong mga contents natin. Marami naman po tayong contents na gagawin, no? So, yun lang po muna ang ating napag-usapan ngayon at ating mga napashoutout, no, dito sa ating channel. At yun po ang posible pong magawin ni Coach Tim Con, no? At iba po nga kasi na-tackle na po natin sa nakaraang content, no? So, yun lamang po, no, guys. Muli, ako po'y maraming nagpapasalamat ng marami sa inyo sa patuloy na nanonood at syempre sa mga tumatapos ng content, ano po. So, yun lamang po at muli, maraming salamat po sa inyong panonood. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.